Plano ng Amerika na gawing pagawa at imbakan ng mga bala ang Pilipinas, pero pangamba ng ilang grupo baka malagay sa alanganin ang ating seguridad. Live mula sa Camp Crame, nangunguna sa balita si News 5 Defense Correspondent Brian Castillo. Brian, anong sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro tungkol dito? Jiggy, bukas nga itong si Defense Secretary Gibo Teodoro sa plano ng Amerika na magtayo ng paggawaan at imbakan ng mga bala doon sa dati nilang naval base sa Subic, Zambales dito sa Pilipinas. Ito nga ay matapos lumabas yung report ng US House Committee on Appropriations na inaatasan nila itong US State Department maging ang US Department of Defense na pag-aralan yung posibilidad ng pagtayo ng ganitong infrastruktura dito sa Pilipinas. Jiggy. At Brian, bakit sa Pilipinas, hindi sa ibang lugar, gusto magtayo ng Amerika ng imbakan o paggawa ng bala dito? Jiggy, kung ibabase nga doon sa report ng US Congress ay meron daw kakulangan doon sa tinatawag nilang forward stage ammunition manufacturing ng Amerika doon sa mga kritikal na lokasyon kung saan posibleng sumiklab ang kaguluhan. Partikular na nabanggit dyan itong Indo-Pacific region kung saan kabilang nga ang Pilipinas dahil na rin yan sa tumitinding tensyon sa riyon dahil na rin sa agawan ng teritoryo. Ayon naman kay Defense Secretary Teodoro ay bukas ang Pilipinas sa mga ganitong proyekto lalo na kung makatulong ito hindi lang sa usapin ng militar at depensa, ngunit maging sa ekonomiya dahil nga inaasahan na posibleng makatulong ito para magkaroon ng karagdagang mga trabaho para sa Pilipino. Narito ang kanyang pahayag. I have yet to see a formal proposal, but naturally we will consider it, and any production entity which will be of benefit to the Philippines, and not only in terms of our resilience, but improving, giving employment and other technological transfers is definitely encouraged. Pero pinapayagan ba ng batas natin o ng konstitusyon ang pagkakaroon ng ganitong pasilidad sa ating teritoryo? Jiggy, may tatlong pwedeng maging basihan na kasunduan itong plano ng Amerika na magtayo ng ammo plant and facility dito sa Pilipinas. Una dyan, siyempre, yung Mutual Defense Treaty, yung MDT, na siyang pangunahing basihan ng lahat ng kooperasyong militar ng Pilipinas at Amerika. Pangalawa dyan, itong Mutual Logistics Support Agreement o yung MLSA, kasi kasama din sa support agreement na yan is yung pagtutungan ng dalawang bansa pagdating sa ammunition. Pero itong MDT at MLSA ay walang basihan dyan, na walang nagsasabi dyan na pwedeng magtayo ang Amerika ng pasilidad. Siguro ang closest na possible na basihan talaga ay itong EDCA o yung Enhanced Defense Cooperation Agreement. Kasi malinaw dyan sa EDCA Agreement na pwedeng magtayo ang Amerika ng mga pasilidad sa Pilipinas provided na ito ay sa mga napagkasundoang EDCA sites. At itong natayong pasilidad ay hindi pag-aari ng Amerika, hindi ito base militar, ngunit pasilidad na pag-aari ng Pilipinas pero pinondohan ng Amerika. Ganyan yung maaaring maging setup dyan para nga maitayo yung ammo plant na yan. Ang problema nga lang, itong Subic base na gusto nila ay hindi naman siya bahagi ng SAM na EDCA sites. In fact, ang closest na EDCA site dyan ay dyan sa Subic ay itong Basa Air Base sa Pampanga at gawin ng hilaga ng konti, meron dyan yung Fort Magsaysay. So medyo critical pa kung paano magiging basihan ng Subic dahil nga hindi ito isang EDCA site. Jiggy. At Brian, hindi ba lalo magpapainit ito sa sitwasyon at malagay naman sa alanganin ang mismo seguridad ng Pilipinas dahil sa usaping yan? Jiggy, alam mo yan nga mismo yung inaalala ng grupo ng mga mangingisda ng Pamalakaya. Sabi nila, baka naman daw maging target ang Pilipinas ng mga karibal na bansa ng Amerika. At baka maging banta ito sa ating seguridad at makaapekto pa doon sa hanap buhay ng mga mangingisda, lalo na dyan sa may West Philippine Sea. Jiggy. May pahayag na bang Pangulo tungkol sa planong ito? Jiggy, ayon sa palasyo, mas maganda kung mailatag muna sa kanila yung buong detalye ng proposal nila ng Amerika bago magkomento ang Pangulo. Narito ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ang Pangulo naman po ay doon lagi sa makakabuti sa ating bansa at makakabuti sa taong bayan. Yan pong ulat ni Brian Castillo mula sa Camp Crame. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.